umaga sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na tayo ay ginising niya upang magbulay-bulay at magpuri sa Panginoon. Salamat sa umagang ito sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. At tayo ay patuloy na umawit sa Panginoon, aming Diyos. Dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na maliwan, hindi Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayat, matatagpuan. Diyos na laging nagalaan, aming Diyos, na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na waaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayang matatagpuan. Diyos na laging nakaraan. Kayo, Diyos, sige, tayo sa Panginoon. Pag-asa sa bawat araw, ang aming minanasa sa aming buhay, binigyang kaluguran, mararangalan ng iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, kayo, Diyos, ang aming pag-asa, may pag-asa sa bawat araw, ang aming minanasa sa aming buhay, bibigyan kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, kayo, Diyos, ang aming pag-asa sa bawat araw, ang aming minanasa sa aming buhay, bibigyan kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Minsan pa, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa. Yes, Lord. Yes, Jesus. Opo, Panginoong Jesus. Alam namin babalik kayo. At iniintay namin kayo, Panginoon. Kaluguran, pararangalan ng iyong dakila. Sige, misa pa. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Kayo, wala nang iba. Siya lang. Only Jesus is our hope. Sa bawat araw, ang aming minanasa sa aming buhay, bibigyan kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. For the last time, kayo, Diyos, kayo, Diyos, ang aming pag
pag-asa sa aming buhay, bibigyan kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, 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 pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Sige, magpuri tayo sa Panginoon. Glorify your name. We magnify your name, O Jesus. Jesus. We worship you. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. O kayo ang hari ng mga hari. Kayo ang Panginoon ng mapakinoon. Oh, you are the King of Kings. Jesus. Jesus. Alam namin kayo darating, Panginoon. Darating kayo bilang isang hari, Panginoon, hindi na bilang tao. Isang hari, Panginoon, na susundo sa amin. Jesus. 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 Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na kayo ang patuloy na nagpapaunawa, Panginoon, ng iyong mga salita at patuloy na naglalaan para sa amin upang lalo po namin kayong makilala. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na bawat araw ay pinagsasalu-saluhan namin, pinagsasama-samahan namin. Salamat sa inyong pagsama at laging nandyan, Opo, Banal na Espiritu. Salamat po sa inyo sapagkat lagi niyo po kami, Panginoon, na ine-inspire, pinalalakas, Panginoon, pinupuno, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Hayaan niyo sa oras na ito, Panginoon, mabigyan namin kayo ng karangalan. Mabigyan namin kayo ng parangal. Salamat po. Tulungan niyo po kami sa oras ng aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. Sa mga salita niyo na siyang patuloy naming pagbubulay-bulayan, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang maitaas lagi, Panginoon. Kayo po laging maparangalan. Sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen, amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Papatuloy tayo ng ating pag-aaral. Tutuloy natin yung sermon ni Pablo sa Pisidia. At ito'y medyo mahaba, talagang patuloy ang kapahayagan ng Panginoon na dumarating sa atin. Kaya sige, pasimulan na natin ang ating pagbubulay-bulay. Basahin na muna natin ang salita ng Panginoon. Gawa chapter 13 verse 34 hanggang 43. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. 38. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay pinapangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. 40. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. 41. Tingnan ninyo kayong mga nangungutya, manggilalas kayo at mamatay, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan, kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyong hintil na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinarangalan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos.
Amen. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo magpapatuloy sa pag-aaral at bubulay-bulayin natin muli ang ito'y sermon ni Pablo pa rin, no? Nandun pa rin tayo sa kanyang sermon. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Nang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad na ibinigay na sa akin ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. Bago niya nga sabihin yun, doon sa Matthew 28 verse 17, siya'y sinamba, although may nag-alangan, pero ang sabi niya, ibinigay na sa langit, na binigay na sa akin ang kapamahalaan, kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito'y sinasabi ng Panginoon. So, ipinakikilala niya kung ano ang authority at kung sino siya. Sa John chapter 1, verse 2, sabi doon, sa kanya ay may buhay at walang nalikha na anuman na hindi sa pamamagitan niya. So, dito sa sermon ni Pablo ay lalong tumitibay sa atin kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Sapagkat hanggang ngayon ay issue talaga pagdating sa katangian at kalalagayan ng Panginoong Hesus. Noong pa man ay problema na nila. Dahil ang mga Hudyo noon na masugid na sumusunod ng kautusan, lagi silang naghihintay ng tagapagligtas, pero ang hindi nila alam ay dumating na sa kanila. At sa pagkakataong ito, sa sermon ni Pablo ay nagsasalita siya at pinakikilala niya kung sino ang Panginoon, kung sino yung kanilang ipinapako at sino rin yung muling nabuhay. Kaya muli ay papasimula kami, Kuya Ronel, sa 34. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakalob ko sa inyo ang mga banal at maasang pagpapala gaya ng pinangako ko kay David. Okay. Tungkol naman, pakiulit-ulit, Kuya Ronel. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakalob ko sa inyo ang mga banal at maasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David. 34. At 35, I mean. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hayang dumanas ang pagkabulok ng iyong banal. Amen. So dito ay nakapaloob sa sermon ni Pablo kung ano ang nangyari. Kung ano ang nangyari sa Panginoong Hesus nung siya ay nalagutan ng hininga. May pagkakaiba kasi ang kamatayan natin at kamatayan ng Panginoong Hesus. Kung ang katawan ni David ay nabulok. Naalala ko nung napuspos si Pedro at sinasabi niya tungkol sa sulat ni David na hindi niya hayaan na ang kanyang mga banal ay mabulok. So, dumaranas tayo ng kabulukan pag tayo ay namamatay. Pero dito ay ipinakikita sa sermon ni Pablo na ang Panginoong Hesus hindi siya naka-experience noon. Hindi siya nakaranas na siya ay mabulok. Nung siya ay nalagutan ng hininga at nung sinaruduhan na yung bato, dumating na kagad yung pagkakataon na hindi na alam kung ano istorya. Wala na kagad siya sa libingan. Actually, nung hinanap nila, nung nakakatatlong araw na, hindi na lang talaga nasulat doon. Pero wala na siya ron. Kaya makikita natin, ang laki ng ginagampanan ng banal na espiritu sa ating buhay. Una pa man. From Genesis chapter 1 verse 2, doon pa lang ay nagpapakita na kagad yung pagkilos ng banal na espiritu at hanggang ngayon ay gumagawa. At ang pagkilos ng banal na espiritu, ang laki talaga ng ginagampanan sa kasaysayan sa atin dito sa lupa. Yung kanyang kapangyarihan. Napakalaki ng ginagampanan. Kaya, nung ang Panginoong Hesus ay namatay, automatic agad ang banal na espiritu. Kung paano ang banal na espiritu ay inilagay siya sa sinapupunan ni Maria at nung siya naman ay dumating sa kamatayan,
ang banal na Espiritu rin ang muling bumuhay sa kanya. Dahil, gaya nga na sinasabi ko sa inyo, noong ang Panginoong Yesus, hinubad niya yung kanyang kapangyarihan, wala talaga siyang kapangyarihan. Nung sinabi sa Pilipos chapter 2 verse 6, bagamat kapantay siya ng Diyos, hindi niya inari. Bagkus ito ay hinubad niya. It's a voluntary. Voluntary niya itong hinubad. Hindi hinubad ng Diyos Ama, hindi hinubad ng Banal na Espiritu, kusang hinubad ng Panginoong Yesus ang kanyang kapangyarihan. At ano na nga nangyari? Yung kanyang katawan ay hindi nakaranas ng pagkabulok. Lalo niyo ba darating ang pagkakataon, yung katawang din natin ay babaguhin din ng Panginoon. Gaya nga doon sa pakibasa sa 1 Corinthians. Saan ba yung? Una, 1 Thessalonica. Thessalonica muna. 1 Thessalonica 4:16. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Amen. Darating kasi yung pagkakataon, kung ang Panginoong Yesus ay hindi nakaranas ng pagkabulok, darating din kasi yung pagkakataon, tayo kasi, nakaranas tayo ng pagkabulok. Pero hindi hahayaan ng Diyos na manatiling bulok yan. Pag tunog ng trompeta, pagbabalik ng Panginoon, yung mga katawan natin na nasa lupa, iaayos niya uli yan, magre-reunite na uli yan. Dating na yung ating katawan ay babaguhin din ng Panginoon dahil yun ang pangako niya. Kaya ano niyo may sabi? Kayo, Diyos, ang aming pag-asa. Yung pag-asang yun, yun ang ating pangahawakan. Kaya sa Pilipos chapter 3 verse 21, pakibasang nung nakakuha ng mabilis. Filipos 3:21. Filipos 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. Yun. Kung ang Panginoong Yesus hindi nabulok yung kanyang katawan, no, darating din yung panahon natin na kung saan pagbabalik ng Panginoon, yung ating katawan, babaguhin din ng Panginoon. Yung tinatawag na glorified body. Iaayos niya rin yan. Pero dito ay nagpapakita kung yung katawan ni David nabulok. Kasi may sinasabi kasi na hindi mo ahayaan ang yung banal ay mabulok. At ang Panginoong Yesus, may pagkakaiba ang kanyang kamatayan. Hindi nabulok. So ito ay nagpapakita na ito na yung katawan ng Panginoong Yesus hindi talaga nanatili sa libingan. Kaya darating ang panahon, yung ating katawan na nasisira ay babaguhin din na kagaya ng Panginoon. Kaya sabi, kayo Diyos ang aming pag-asa. Babaguhin daw kagaya ng kayo ng katawan sa Panginoong Yesus. Sabi sa Pilipos chapter 3 verse 21. Next, Ronel, verse 36. Nang may sagawa ni David ang kalooban ng Diyos, siya ay namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno, at siya ay dumanas ang pagkabulok. tuloy. Subalit si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at hindi dumanas ng pagkabulok. Okay, di ba malinaw? Kung si David dumanas ng pagkabulok, pero si Pablo, nung siya napuspos, na ikinukot siya sa sulat ni David, yun ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Kaya dito, mas nilinaw. Kung si David ay dumanas ng pagkabulok nung siya inilibing na mahabang panahon, ang Panginoong Jesus hindi nagtagal at hindi siya nakaranas ng pagkabulok. Talagang ang Panginoong Jesus natin ay buhay. Siya'y buhay at mananatiling buhay. Ang namatay lang sa kanya ay yung tinatawag na physical body. Kasi nagkatawang tao lang siya eh.
Kaya yung katawan na yon bumalik din sa lupa. Pero siya buhay. Next verse. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. Bakit tuloy pa? At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Okay, dun muna tayo. Dito kasi may pagkakaiba yung paniniwala ng mga Hudyo. At itong panahon natin ngayon, minsan, nadadala pa rin natin. So, dito ay ipinapakita yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay. So, ipinapakita dito yung bisa. Yung bisa, yung kakayahan para tayo ay maging banal. Yung kakayahan para tayo ay malinis. Yung kakayahan para tayo ay mapatawad. Kaya nga, sa Hebreo chapter 10 verse 1, sa Hebreo chapter 10 verse 1, pakibasa nung nakakita. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. So, dito mapapansin nyo na kung saan sa sermon ni Pablo ay nagpapakita kung paano niya sinasalungat na yung paniniwala ng mga Hudyo pagdating sa kaligtasan. Kasi noon, naliligtas ang tao dahil sa pagsunod sa kautusan. At ngayon ay ipinakikita rito na yung ginawa ng Panginoon ay magiging karapat-dapat at magiging mabisa pagdating sa paglilinis ng kasalanan. Kasi noong unang panahon, pag nagkakasala ang mga tao, naghahandog ng mga toro. So, malalaking hayop yun. Pag malaking kasalanan mo, toro. So maraming mga hayop. Pero, ngayon ay nagpapakita sa sermon ni Pablo na hindi na yun. Wala nang bisa yun, yung mga paghahandog na yun. Kundi ang isang mabisa na ginawa ng Panginoon nung hinandog niya na yung kanyang sarili. Yun lang ang pwedeng magpatawad sa ating mga kasalanan. Yun lang ang pwede na para tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga, ulit-ulit kay Ronel. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Okay. So, dito sa pangangaral ni Pablo sa kanyang sermon, na kung saan ay yung bisa ng kapangyarihan ng kautusan ay hindi nasasapat. Na kung saan yung paniniwala natin doon sa ginawa ng Panginoon, yun lang sapat na. So, ibig sabihin, kung nung unang panahon, para bang napakahirap kang magkaroon ng kapatawaran, nung panahon ng Old Testament, nung panahon ng kautusan, napakahirap kunin ang kaligtasan. Ngayon, pinadali ng Panginoon. Naalala ko yung isang pare na pinanood sa akin, ni Sister Rami, na hindi ko alam kung tinatawanan niya ang mga mananampalataya. Sa mga born again, napakadali lang sa kanila ng kaligtasan, pananampalataya. At habang pinanonood ko yun, nakatawa siya. Ganun talaga eh. Nung mahirap na, hirap na maligtas eh. Nung pinadali na, tinatawanan naman natin. Pinadali ng Panginoon yung kaligtasan. Bakit? Siya na nagpakahirap eh. Kinuha niya yung kahirapan para sa atin. Nung mahirap ka, hirap na hirap tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. Pero nung pinadali niya, nagdududa naman tayo. So dito ay ipinapakita sa sermon ni Pablo na kung saan yung ginawa ng Panginoong Hesus ay napakabisa para tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at dumanas yung kanyang dugo, sapat na yon para tubusin ang sangkatauhan sa kanyang pagkakasala. Ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19?
No? At tinubos tayo ng isang malaking halaga. Sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, pakibasa, basahin natin. 1 John chapter 2, verse 1 and 2, pakibasa ng malakas. Kala ko naka-ready na. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Mga anak, isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkakasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesus Kristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang kasalanan ng lahat ng tao. Okay. Kung magkakasala man tayo, meron tayong ano? Meron tayong tagapamagitan. Si Kristo. Siya na. Siya na. Siya na yung ikapapatawad. Walang ibang pwedeng walang pwedeng maging dahilan para patawarin ka. Laging only Jesus. Hindi lang yun. Hindi lang yung kasalanan mo. Yung kasalanan daw ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao. Pag sinabing lahat, walang maiiwan dyan. Lahat. So dito, sa sermon ni Pablo ay ipinapakita yung kakayahan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan ay hindi nagawa nung panahon ng Old Testament. Nung panahon ng Old Testament, ay hindi sila nakasunod doon sa kautusan. Hindi ko sinasabing masama ang kautusan, kundi ang kautusan ay hindi nila nasunod at hindi lalong nakatulong sa kanila, at ang kautusan nung ibinigay sa kanila, lalong tumigas ang ulo nila. Kaya sabi doon sa 35, pakiulit ulit kay Ronel. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hayang dumanas ng pagkabulok ng iyong banal. 35 yun. Pakituloy pa nga. Nang may sagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siya ay namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno, at siya ay dumanas ng pagkabulok. Tuloy pa. Yung sa sa kautusan. At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang, hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Okay. So dito ay nagpapakita na kung saan yung pananampalataya at kautusan. Na kung saan yung kautusan ay wala ng bisa. Kung nung panahon ng Old Testament, ang paniniwala ng mga tao nandun pa rin sa kautusan, wala na. Hindi na sila magiging karapat-dapat sa Panginoon. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng kautusan ay hindi na makasasapat para pabanilin ng tao. Kaya nga sa Galatians chapter 3, verse 10. Galatians chapter 3, verse 10. Galatians chapter 3, verse 10. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Di ba? So, dito ay nagpapakita na kung saan pag ang pag-asa mo ay nasa kautusan pa rin, nasa ilalim ka pa ng sumpa. Take note, lilinawin ko lang. Marami ring naguguluhan dyan. Marami ring naligaw dyan. Ang dating sa kanila, masama ang kautusan. Mga kapatid, hindi yung kautusan ang tinutukoy dito, yung bisa. Yung kautusan, mabuti. At sinabi rin yan sa pangangaral ng Panginoong Hesus na mabuti ang kautusan. Pero ang tinutukoy dito, yung paniniwala mo, pag ang paniniwala mo ay nasa bisa pa ng kautusan, nasa sumpa ka pa. Pero pag ang paniniwala mo ay sa ginawa ng Panginoong Hesus, lalaya ka. Kasi ay nagpapakita rito na mas mabisa na ang dugo ng Panginoong Hesus kaysa sa dugo ng mga toro. Kaya pag ang paniniwala mo ay nadun pa rin sa ginagawa ng kautusan, kaya nga sabi sa Hebrews chapter 10 verse 1, anino na lamang yan. At hindi na yan magpapabanal. Pag ang pananaw natin ay nasa mahandog pa ng mga hayop, hindi ka lalaya. Dahil ang kamatayan ng Panginoon ay nagdulot sa atin ng kalayaan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay nagdulot sa atin ng katubusan at nagdulot sa atin ng kaligtasan, kaya tayo mayroong bagong buhay. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo nangangaral.
Hindi para pagtibayin ng relihiyon. Kung bakit tayo nangangaral, para pagtibayin ng bagong buhay. Kaya meron salitang born again. Kasi mas ipinakikita ngayon dito sa aral, sa ginawa ng Panginoong Yesus, kailangan magkaroon tayo ng bagong buhay. Alam nyo, nung Old Testament, handog lang sila ng handog. Pag mayaman ka, nagkasala ka, maghahandog ka, ligtas ka na. Paano pag mahirap ka? Paano pag hindi ka mayaman? Pag mayaman, pag nagkasala, maghahandog lang ng hayop. Pero pag mahirap, kung ano lang meron siya, maghahandog siya. Handog lang ng handog ng handog. Alam niyo ang problema? Hindi na babago ang buhay. Kaya hindi na nakakasapat. Kasi mas mahalaga sa Panginoon yung isang bagong buhay. Yun talaga ang ginagawa talaga ng pangangaral. Yun ang ginawa ng Panginoong Yesus. Nung tayo ay pinalaya niya sa pagkaalipin sa kasalanan, nung tayo pinalaya niya sa ilalim ng sumpa, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng kalayaan. At yung kalayaan na yan ay magdudulot sa atin ng isang bagong buhay. Isang bagong pamumuhay. Amen? Kaya nga sabi, sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yun ang tinutukoy dun. Yung being a born again is not a religion. Ito'y karanasan na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Kung ikaw man ay bilanggo, palalayain ka ng Panginoon, yun ay karanasan. Kaya lagi natin sinasabi, ang religion, ang pagiging born again, hindi siya religion, totoo naman. Kaya kung maraming mga tao na tinatawanan nila ang born again, okay lang, bakit? Ang born again ay hindi isang samahan. Ang born again ay isang karanasan, isang bagong buhay na magkakaroon ka ng pamumuhay. Muli ay magkakaroon ka ng panibagong lakad. Kung noon ay alipin ka ng kasalanan, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, bibigyan ka niya ng bagong buhay. At lalakad ka na sa isang bagong buhay na may pamumuhay ka na nakaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? So pag ang paniniwala mo ay nasa bisa pa rin ng magagawa ng Old Testament, nasa ilalim ka ng sumpa. Okay, lilinawin ko bago natin laktawan yan. Kasi kahit hanggang ngayon, nami-mislead nila yan. Ang lagi nasa isip nila, ang kautusan, ang law of Moses masama. No, hindi. Ang tinutukoy dito, yung belief, yung paniniwala mo. Ang paniniwala mo ba ay nasa kautusan pa ba? Kasi malawak ang kautusan, hindi lang yung nasa Exodus 20. Hindi lang yung 10 utos. Maraming kautusan. Kagaya nung kailangan magpatuli ka. No? Noong unang panahon, sa mga Israel, yan ang mga kasama sa kautusan, pagtutuli. Kaya isa yan sa mga issue, sa mga hinaharap ng mga apostol. Kasi yung pagtutuli ay hindi na rin isang bisa. Hindi na yan ang tipan ng Panginoon. Hindi na yan ang covenant ng Panginoon. Ang covenant ng Diyos ay si Jesus. Kaya darating ang panahon, makikilala talaga natin kung sino ang Panginoong Jesus. Kaya, diyan, kailangan mabago yung ating paniniwala. Ang paniniwala natin dapat na kay Kristo na. Dahil pag na kay Kristo na ang paniniwala natin doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon tayo ng kapatawaran. At pag nagkaroon tayo ng kapatawaran, ibig sabihin magkakaroon tayo ng bagong buhay. So Romans chapter 1, verse 17. Chapter 1, verse 17, ang sabi, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay. Dito, sino mang nanampalataya sa Panginoong Yesus sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay ituturing niyang matuwid. Kaya pag ang pananampalataya mo, nasa kautusan pa rin. Doon sa ginagawa ng kautusan, nasa ilalim ka ng sumpa. Okay, uulitin ko ha. Naunawaan niyo po ba ako? Ang kautusan ay hindi masama. Pero ang paniniwala mo magdudulot sa iyo ng kasamaan.
magdudulot sa iyo ng pagkabilanggo pag ang paniniwala mo pa rin ay nadoon pa rin sa kautusan. Uulitin ko, ang kautusan ay mabuti. Pero ang paniniwala mo, pag nasa doon pa rin sa kautusan, hindi na makakatutulong sa iyo. Yun ang nais sabihin dyan sa sulat ni Pablo sa mga Galatia. Ang sino mang nasa ilalim ng kautusan, yung belief ang tinutukoy doon. Nasa ilalim pa ng sumpa. Bakit? Gusto ng Panginoon palayain tayo. Kaya anong ginawa niya? Ang paniniwala natin, itinuturo niya na sa Kanya. Doon sa krus ng Kalbaryo. Yung dumanak yung Kanyang dugo. Yung Kanyang dugo na siyang tumubos sa atin. Efeso chapter 1, verse 7. Efeso chapter 1, verse 7. Chapter 1, verse 7. Okay. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Amen. Tinubos tayo ng Kanyang dugo. So yung dugo ng mga toro, dugo ng baka, hindi na sapat. Yun ang nais tukuyin doon. Diyan sa sulat sa sermon ni Pablo. Yung hindi nagawa ng kautusan nung panahon ni Moses, nung panahon ng mga ninuno nyo, ay nagawa na. Pakiulit mo doon sa portion na yun, kay Ronel. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. So yung hindi nagawa ng kautusan. Kasi noon, nung unang panahon talaga, yung kautusan, maraming klaseng offering. Burnt offering, peace offering, thanksgiving offering, sin offering, madaming klaseng offering. Yun ang ginagawa nung unang panahon pag nagkakasala. Kaya lang, inabolis na yun ng Panginoon. Hindi na sapat yun. Anino na lamang yun. Sino na ang sapat? Yung dugo ni Kristo. Efeso 1:7. Pakiulit ulit. Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Di ba? Tinubos tayo ni Kristo. Si Kristo mismo ang tumubos sa atin. Hindi ang Holy Spirit. Hindi ang Holy Spirit ang tumubos sa atin. Hindi ang Diyos Ama ang tumubos sa atin. Si Kristo ang tumubos sa atin. Ipinadala ng Ama yung kanyang anak para tayo makalaya sa kasalanan. Ipinakita ng Ama yung kanyang pag-ibig. Pero si Kristo ang tumubos sa atin. Si Kristo na idinadown ng mga tao. Si Kristo yung nilalait ng mga tao. Si Kristo yung hindi pinaniniwala ng mga tao. Siya lang ang nag-iisang nagbayad ng halaga. Kaya kung ikaw, nagbabayad ka ng halaga sa paghayo, amen. Maging kabahagi tayo sa ginawa ng Panginoon. Yung dugo ni Kristo, yung paghihirap ng Panginoon, ang nag-iisa na ng may kapangyarihan, may bisa para tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Amen? Amen. Ano ang sabi doon? Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Hindi ordinaryong kasaysayan yan. Yan ay isang pag-asa. Amen? Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay isang pag-asa sa atin. Kaya ano sabi? Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa sa bawat araw, ang aming ninanasa sa aming buhay. Bibigyan kaluguran. Amen? Alam niyo kung bakit? Kung ang Panginoong Yesus nagpakahirap sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, karapat dapat siya, huwag tayong malulungkot kung may pinagdadaanan tayong mahirap. Bakit? Ang Panginoong Yesus nagpakahirap na para tayo makalaya sa kasalanan. Para magkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya tayo, huwag tayong malulungkot. Ano sabi ni Pablo? Wala sa akin ang
Wala man sa akin ako may napahirapan. Wala man sa akin ako man ay mabilanggo. Wala sa akin ako man ay latiguhin. Mabigyan ko lamang ng kaluguran ang Panginoong Hesus. Bakit? Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para ako'y palayain at magkaroon ng bagong buhay. Yun ang hindi nagawa nung panahon ni Moises. Yun ang hindi nagawa. Wala nang bisa yun. Wala nang kapangyarihan yun. Yung kautusan na yun. Yun ang pinag-uusapan dito. Na gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan, mga kapatid. Kalayaan. Pero hanggang ngayon, hirap na hirap ang mga tao lumaya. Bakit? Binubulag tayo. Binubulag yung mga tao ng dyablo. Ang tao, likas na mapaghanap sa Diyos. Pero ang gagawin ng dyablo, tatakpan niya ito para hindi mo makita yung tunay at buhay na Diyos. Kaya sabi sa Romans chapter 1 verse 17, dahil sa pananampalataya natin, nagkaroon na tayo ng katuwiran. Yung katuwiran na yon ay hindi natin pinaghirapan. Pinaghirapan yun ng Panginoon. Kaya yung isang pare na magtatawa-tawa siya na pinanood ko sa YouTube, totoo. Totoo naman talaga eh. Madali na ang kaligtasan. Bakit? Hirap na hirap tayo maligtas eh. Yun ang ginawa ng Panginoon. Siya na nagpakahirap para maging madali na sa atin yung kaligtasan. Mga kapatid, madali na ang kaligtasan ngayon. Ang problema, hirap na hirap tayong makalaya. Pero ginawa na ng Panginoon ang lahat para mapadali ang lahat. Dahil gusto ng Panginoon, maligtas tayo. Ano sabi sa sulat ni Pedro? Ano sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10? Ibig ko, lahat ng tao ay maligtas. Yun ang goal talaga ng Panginoon. Maligtas tayo. Gusto niya. Kaya siya'y bumaba rito para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang problema kasi sa atin, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Pinadali na ng Panginoon ang lahat. Pinahihirap pa rin natin ang sitwasyon. Amen? Okay, next verse. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tignan ninyo, kayong mga nangungutya sa Diyos, manggigilas kayo at mapapahamak, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi nyo paniniwalaan, kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay nito sa susunod na araw ng pamamahinga. Amen. Sige, tuloy. Tapusin mo na. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga debotong hintil na naikayat mula sa reliyong Judaismo. Okay. Okay na yan. 43. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandang loob ng Diyos. Amen. Ayon sa kagandahan. Okay, palapit na tayo dun sa palapit na tayo matapos yung sa sermon ni Pablo. So dito ay nagpapakita na kung saan ay sinasabi ni Pablo sa kanyang sermon na yung mga tao, pakiulit-ulit sa isang maiksi lang. Yun sa pagtatawa. Kaya tuloy mo lang. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo mga sinabi ng propeta. Tignan ninyo, kayong mga nangungutya sa Diyos, manggigilalas kayo at mapapahamak, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan, kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Amen. Ito sa sermon ni Pablo, nagbigay siya ng warning, babala. Babala. Doon sa kanyang sermon, sa kanyang pangangaral, nagbigay siya ng matinding babala. Mag-ingat kayo. Sabi ni Pablo, kayong mga kumukutya. Naalala nyo ba nung ang Panginoon, nung ang Panginoong Diyos ay inutusan si Moises
na palayain ang kanyang bayan, humarap siya kay Paraon. Tapos ang gagawin ng Diyos, patitigasin niya yung puso ni Paraon. Tapos hindi niya palalayain, babalik uli si Moises. Tapos sasabihin niya, ipapakita yung kanyang kapangyarihan. At ang gagawin naman ng Panginoong Diyos, ng Diyos, ay patitigasin niyo ulit yung puso. Now, ito yung warning. Mag-ingat kayo. Kayong mga tawa ng tawa sa ginawa, kumukot siya doon sa ginawa ng Panginoong Yesus. Gagawa siya ng hindi nyo pa nararanasan. Ano yun? Patitigasin niya na yung puso ninyo. Kaya yung mga tao na mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga tao na hindi lumalapit sa Diyos, tayo, yung mga kamag-anak natin, ipag-pray natin. Pag talagang ayaw lumapit sa Diyos, patitigasin na ang puso nila. Ano ang tungkulin natin? Ipag-pray natin na kahabagan sila ng Panginoon. Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, yung hinahayuan na natin, sinasabi na natin yung mabuting balita, pero hindi pa rin nila pinaniniwalaan ng Panginoon, panalangin ng mga believer ang kailangan doon. Bakit? Dahil baka dumating yung pagkakataon, patigasin ng Panginoon yung kanilang mga puso. Dahil anong sabi doon? Na kahit ipaliwanag sa inyo ang mabuting balita, hindi nyo na paniniwalaan. Bakit? Pwede patigasin ng Panginoon ang puso nila. Alam nyo ba, kaya nga, nung tayo nakakilala sa Panginoon, isang himala na yon, na palambutin ng Panginoon yung ating puso at buksan ng Diyos yung ating isipan. Kasi pag hindi binuksan ng Diyos yung ating isipan, hindi pinalambot ng Diyos yung ating puso, hindi tayo makakakilala sa Panginoon. Kaya mga mananampalataya, yung mga hinahayuan ninyo, ipag-pray nyo na biyayaan ng Panginoon. Kasi baka dumating ang pagkakataon, panatag kayo, ipinatigas na pala ng Panginoon yung puso nila. Ano ang gagawin natin? Ipag-pray natin sila na kahabagan sila ng Panginoon. Ang babalang ito ay hindi isang simpleng babala. Ito ay mapanganib. Sapagkat ito ay magdudulot ng kinabukasan patungo sa kapahamakan. Kaya tayo mga nabuksan ng isipan, huwag tayong huminto sa panalangin. Magpatuloy tayo sa panalangin na kung saan yung mga kamag-anak natin na mga nagpe-persecute sa atin, kahabagan sila ng Panginoon. Kasi baka dumating ang pagkakataon, patigasin ang puso ng Diyos yung kanilang yung kanilang mga puso. Patigasin ng Diyos yung kanilang puso. Kaya kahit anong paliwanag sa kanila, wala na. Amen? Kaya napakahalaga ng kagandahang loob ng Diyos na hindi tinatanggap ng mga tao. Hindi precious to. Yung kagandahang loob ng Diyos, napakahalaga nito. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung gagawin niya, ginawa niya na kasi kay Paraon yun eh. Na uutusan si Moises, pero patitigasin yung puso ni Paraon. Bakit? Ipakikita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan eh. Kaya doon sa mga nagtatawa sa mga mananampalataya, baka dumating yung pagkakataon, ipakita na lang ng Diyos yung kanilang kapangyarihan, yung kapangyarihan ng Diyos. O sige, hindi na sila maniniwala. Patitigasin ko na yung puso nila para ipakita ko na lang kung sino ako. Kaya, I am that I am. Yun ang pakilala niya. Pag sinabing, ako nga, magpapakita ito ng kapangyarihan. Huwag tayong tumigil sa panalangin. Huwag tayong tumigil sa panalangin sa mga kamag-anak natin. Kasi baka dumating yung pagkakataon, patigasin na ng Diyos ang puso nila. Kaya kahit anong explain nyo, wala na. Kaya napakalaga natin na lagi natin silang ihingi ng habag sa Panginoon. Amen? Kaya dito, pakituloy ito sa pa-ending na 42 o 43.
Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga debotong hintil na naikayat mula sa reliyong Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandang loob ng Diyos. Amen. So, dito ay tapos na yung sermon ni Pablo doon sa salitang warning. Nagbigay siya ng babala. Doon niya tinapos yung kanyang sermon. At nung matapos na yung kanyang sermon, yung mga Judaism, no, yung mga sama ng mga Hudyo, ay nagbigay siya ng payo. Ano yung payo niya? Ano sabi doon? Magpatuloy. Saan? Sa isang pamumuhay. Pakiulit kayo, Coronel. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandang loob ng Okay. Diyos. Ito yung ending. Dito na tayo magtatapos. Ang bili ni Pablo doon sa mga Hudyo, kasi ano to mga religyoso to No, doon sa mga nahayuan niya, doon sa mga mananampalataya ng mga Hudyo, ano sabi niya? Magpatuloy sa isang pamumuhay na nararapat. Nararapat, mga kapatid. Hindi lahat kasi ng pamuhay nararapat Kaya dito, magpatuloy ng nararapat. Ayon sa kagandahang loob ng Panginoon. Pababawi natin, ayon sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon, napakahalaga niyan. Na ibig sabihin, anuman ang ginagawa natin, lagi nating isipin, ito'y biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya, ang pangangaral na ginagawa ng mga apostol at hanggang ngayon na ginagawa natin ay isang napakaganda para magkaroon tayo ng magandang pamumuhay. Hindi magandang reliyon, magandang pamumuhay. Kaya mula doon sa pagkaalipin sa kasalanan, mula sa katubusan, isang panibagong buhay ang ibinibigay ng Panginoon. So alipin, nagkaroon ka ng katubusan, isang bagong buhay ang ibinibigay ng Panginoon. Kaya ano ang sabi? Ibinigay na sa akin ang kapamahalaan maging sa langit at sa lupa. Nasa Panginoong Yesus na. Kaya nung Panginoong Yesus ay nagpakahirap, ano sabi sa Pilipos chapter 2, verse 11, ang kaluwalhatian ng Ama ay pag yung itinaas mo yung anak. Amen? Kaya sa buhay natin ito, ang pag-asa natin ay si Jesus. Hindi natin pwedeng asahan yung ating kayamanan, kung may kayamanan. Hindi natin pwedeng asahan yung ating galing, kung may galing. Hindi natin pwedeng asahan yung ating mga plano. Ang pwede nating asahan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at sa ating hinaharap. Kaya muli awitin natin yung aming Diyos. Aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga paghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi na kukulang, di umibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayat, matatagpuan, Diyos na laging nakalaan. Sige tayong lahat, hallelujah. Kayo, Diyos, kayo, wala nang iba. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Minanasa sa aming buhay, bibigyan kaluluran, mararapalan ng iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, hallelujah. Kayo, Diyos,
bibigyan kaluhuran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. For the last time kayo, O Diyos, kayo, Lord, kung kami man ay may pinagdadaanan, isang karangalan yan na kami maging kabahagi sa ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo. Pinararangalan namin kayo sa aming buhay, maging ito man ay kamatayan ng aming buhay. Pararangalan namin kayo, Panginoon, iyong dakilang pangalan, pararangalan ng dakilang pangalan, pararangalan ng iyong dakilang pangalan, pararangalan ng dakilang pangalan, dakilang pangalan. Hallelujah, we praise your name. Purihin nga natin ang Panginoon. Itaas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus, sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat sa inyong buhay. Salamat sa inyong sakripisyo para sa amin. Salamat sa inyo, Panginoon. Tinataas namin kayo. Hallelujah, Jesus. Hiling ako, Sister Cathy, pangmakasan tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat sa inyo, O God, sa minsan pa, Panginoon. Kayo po ay nagpalakas sa bawat isa. Lord God, salamat po sa inyong mga kapahayagan. Tulungan mo po kami na lalo po itong maunawaan, Panginoon, at maging pagtitibay sa aming spirito, Panginoon. Hindi po kami madala ng mga maling turo, Panginoon, na ay maaring mabasa, marinig, Panginoon. Lord God, salamat sa inyo, sa tulong ninyo. Tulungan nyo kami, Panginoon, patuloy sa maghapong ito. Kayo ang kumilos at gumawa sa aming mga pagdaraanan, Panginoon, sa aming mga plano, sa aming mga na iniisip gawin, Panginoon, sa aming mga planong kausapin, Panginoon, planong puntahan, O God. Kayo po ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyong gabay, Espiritu Santo. Wala po kaming magagawa kung hindi po kayo sasama, tutulong sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapalakas, sa inyong kapangyarihan, sa katilinuhan, Panginoon, sa gabay, Panginoon. At Lord God, ano pa man yung nais mong ibigay sa amin na ipagagawa, patuloy po kayong magpahayag, O God, sa pamagitan ng inyong mga iba't ibang paraan, Panginoon, na special para sa bawat individual, Panginoon. Salamat sa tulong po ninyo at ang bawat nakinig, Panginoon, ay patuloy na maranasan ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito at pagpalain niyo ang aming Pastor Jim, Lord, sa patuloy na kalakasan, Panginoon, para sa kanyang pangatawan. Purihin kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Bukas ay tatapusin natin yung chapter 13. Bukas. Kaya hindi madaling tapusin. Kaya kung ito'y binilisan natin, hindi natin lubusang mauunawaan yung nais iparting sa atin ng Panginoon. So, muli, magandang umaga sa bawat isa. Bukas ay 43 hanggang 52 na tayo. Salamat sa Panginoon. Sa mga nakasama po namin, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.